Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leomer Pabol at shoutout kay Yap Dabu. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Wow! Halos hindi na maupo sa lupa ang tindera. Ang presyong ito ay higit sa 6 na beses sa tumaas na presyo. Ito ay isang tao na ganap na tanga. Bata, ikaw, seryoso, 2 milyon. I always say the same thing when I talk. If I call out 2 million, I'll never miss you a centi. Ang mga salita ng bata ay nahulog, at siya ay tumingin sa Aaron. Gusto ng mga taong katulad niya ang mukha. Hindi mahalaga kung may pera sila o wala. Gayunpaman, ang isang talunan ay nangangahas na pukawin siya dito. Matitiis kaya niya? Obviously, hindi ako makatiis. Tsaka nasa harap pa ako ng 2 super ganda. Tumanggo ang tindera na parang nagdudurog ng bawang. Gusto pa niyang balutin agad si Julian sa bata, at kasabay nito, gusto rin niyang bigyan ng regalo ang sarili. Gayunpaman, sa oras na ito, masayang sinabi ni Han Sanchen, 4 na milyon. 4 na milyon. Pakiramdam ng tindera ay kulang sa oxygen ang kanyang utak. Ano ang pinakamasayang bagay sa buhay? Ibig sabihin, ang ibinebenta mo ay pinapabore ng 2 lokal na maniniil sa parehong oras, at patuloy kang nagtataas ng mga presyo para dito. Dati, naglakas loob lang siyang mag-isip tungkol sa kwentong ito, at hindi siya nang ahas na dalhin ito sa katotohanan. Ngunit ngayon, hindi lamang ito nangyari, kundi pati na rin sa harap ng kanilang sariling mga mata. Asshole! Galit na sumigaw ang bata at tumingin kay Aaron, nababaliw ka ba? 4 na milyon. Doble ang isang plus. Ang ganitong uri ng karagdagan, maglaro ng 2 pang round, ito ay 10-10 milyon. Isa lang itong Snow Lotus. Saan ito nagkakahalaga ng gayong mga astronomical figure? Yung sentence pa rin. Huwag mo nang dagdagan kung hindi mo kaya. Nanay niya, hindi ko kayang dagdagan. 4.5 milyon. Nagnganga ang mga ngipin ng bata at sinabing, 9 milyon. Muling nagsalita si Han Sanchen. Sa pagkakataong ito, hindi na makahinga ang bata. Itinuro si Han Sanchen, siya ay ganap na hindi nakaimik. Masyadong nakakahiya ang kanyang ina. Ito ay 300,000 bagay lamang, ngunit ang presyo ay direktang tumaas sa 1.9 milyon, na 130 beses. Kung saan man, hindi alam ng 9 milyong tao kung ilang Snow Lotus ang maaari nilang bilhin muli. 9 milyon. Malamig na ngumiti ang bata at tumingin kay Han Sanchen, nagyayabang ka sa akin, hindi ba? Oo nga pala, nakalimutan kong paalalahanan ka. Kapag inaalok ang presyo, kailangan mong mag-alok ng masunurin. Tumawag ka ng 9 milyon, pwede mo bang bayaran? Nang marinig ang mga salita ng batang ito, nalubog sa gulat ang tindera at agad na naaninag ito ng lubos na kaligayahan. Oo, 9 na milyon. Para sa karamihan ng mga tao, ito ay astronomical. Sa sobrang laki ng pera, paano ito maaalis ng sinuman? Bukod dito, ginamit ito upang bumili ng Snow Lotus. Itong little brother, take the liberty of a friendly reminder, this price is really given, which cannot be relied on. Otherwise, I can only report to the management of Feng Yiting. If they intervene at that time, the situation will be sa gulo, kalsada sa tindahan. Bagamat 9 na milyon ang tunog na nakatutokso, at least sa harap niya, pinagkakatiwalaan niya ang 4.5 milyon sa bibig ng bata. Kung tutusin sa ugali at itsura ng bata, siya ang may kakayahang magbayad. Sa kabaligtaran, si Han Sanchen, sa totoo lang, talagang nagdududa siya kung kayang bayaran ng taong ito ang paunang presyo na 300,000. Ngunit ngumiti lang si Han Sanchen ng pipi, at hindi man lang umimik sa tindera. Tumingin lang siya sa binata at sinabing,
Can I afford this money? What qualifications do you have to know? Gusto mong malaman, kung tutusin, hindi imposible. Aminin mo ang pagkatalo ng masunurin, at pagkatapos ay matuto ka ng ilang tahol, para malaman mo ang sagot. Han 3,000. Galit ang batang iyon. Ang kanyang mga pagkukulang ay maliit, ngunit ang pagkawala ng mukha ay isang malaking bagay. Kung gusto niyang maging asong tumatahol, natural na hindi niya ito gusto. Gayunpaman, ngayon ang presyo ay naibenta para sa 9,000,000 yuan. Kung padalos-dalos kang mag-follow up at ang bastos na ito ay magbibigay sa sarili ng masamang impression, bigla kang titigil sa pag-quote. Well, malaki talaga ang ginastos niya. 9,000,000, hindi iyon 900,000, hindi pa banggitin ang 900 yuan. Follow, keep following, hindi ka babaliw kanina. Nagdagdag si Han Sanchen ng panggatong at suka. Nakabawi ang bata at biglang napangiti, gusto mo talaga akong dein. Sabi ko sa'yo, hindi kita maloloko. 9,000,000 diba? Well, ibibigay ko sa'yo. At most, magiging aso ako, at kung hindi mo kayang magbayad, pahihirapan ka ng mga tao sa feng-eating, kahit aso. Ako ay umiiwas, sigaw niya. Ngumiti si Han Sanyin, natatakot akong mabaigo ka. Totoong gusto mong maging aso, ngunit tao pa rin ako. Pagkatapos noon, binuksan ni Han Sanchen ang kanyang space ring. Sa sandaling mabuksan ang space ring, kasabay ng tunog ng alahas, maraming ginto at pilak na alahas ang bumagsak ng diretsyo sa lupa sa susunod na segundo. Ang malutong at kakaibang boses na ito ay bumulaga sa lahat ng mga tao sa paligid sa loob ng maikling panahon, at sila ay tumigil at tumingin dito ng isa-isa. Tulala ang binata sa kanyang harapan. Hindi naman sa hindi siya nakakita ng pera. Sa kabaligtaran, nakakita siya ng maraming pera, ngunit napakaraming pera ang nahulog sa kamay ng isang natalo, na talagang nakakagulat. Imposible naman. I don't like to bring amethyst when I go out, so I just pack something casually. Tindera, bilangin mo, 9,000,000 na. Pagtingin sa mga ginto at pilak na alahas sa burol, tirek ang mga mata ng amo. Hindi na kailangang bilangin ang mga ito. Isang sulyap lang ay makikita na ang halaga ng tambak na ito ng ginto, pilak at alahas ay hindi bababa sa higit sa 50,000,000. 9,000,000 ay higit pa sa sapat. Sa sandaling binago ng amo ang kanyang dating postere, biglang sumili ang ngiti sa kanyang mukha. VIP, ano ang sasabihin mo? 10 milyong mga bagay ay sapat na, hindi banggitin ang maliit na 9,000,000. Maaari mo itong itago ng direkta, o ang maliit na tindahan ay makakatulong sa iyo na hilingin sa mga tao sa exchange room na pumunta at palitan ito ng amethyst para sa iyo, para madala mo ito. Panipi, tumawa siya. Kung dati, isa-isa ka rin itong binibigkas ng lalaking ito, na may mataas na ugali, ngayon, isa-isa na niyang bibigkasin ng buo, at mas mapagpakumbaba lang ang ugali niya kaysa sa batang iyon ngayon. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen at tumingin sa bata. Dahil ang 9,000,000 ay higit pa sa sapat, sa palagay ko ay dapat ding kumpletuhin ng ilang tao ang taya at matuto ng kahol ng aso. Ang mga mata ng bata. Pera. Malinaw na. Gusto niyang umatras at pagsamahin si Han Trinity aminin niya, hindi niya kayang isuko ang mukha kapag nag-aalinlangan siya, parami ng parami ang mga nakapaligid sa kanya, na-crossed ang kanyang puso at malamig na ngumiti, mabaho, casual, seryoso ka. Kilala mo ba kung sino itong young master? Umiling si Han Sanchen. Hindi ko talaga alam ito. Bakit hindi mo pag-usapan? Pag-usapan mo. Natatakot akong takutin ka hanggang sa mamatay. He disdained sneering. Sino pa sa lungsod na ito ang maaaring takutin ako hanggang mamatay? Grabe, curious ako. Tumawa si Han Sanchen. Mabahong bata, pula ka sa ilalim ng balon. Okay, palakihin mo ang iyong mga tainga para sa akin. Makinig ng malinaw. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Liu sa lungsod. Tinatawag ako ng mga Jiangho na may malamig na mukha na young master na si Liu. Boy, naiintindihan mo ba? Nang marinig ang pangalan ng lalaking ito, agad na nagbulungan ang maraming tao sa paligid niya. Bagamat napakatahimik nilang magsalita, maririnig ng lahat ang bawat salita dahil sobrang tahimik dito. Shit, bagamat hindi masyadong sikat ang pamilya Liu, malaki ang lakas nito. Hindi iyon totoo. Ang pinuno ng pamilyang Liu ay ang nakatatandang pamilya ng pamilyang Pei, na may malakas na impluwensya.
Ngunit ang pamilyang Liu ay palaging may pagsasanay sa mga ninuno at alam nila na ang pamilyang Tao na ito ay may apelyidong Pei, kaya mahigpit itong hinihiling na ang mga anak ng pamilya Liu ay dapat panatilihing mababa ang profile. Oo, pero gaano man kababa ang kapangyarihan ng makapangyarihang pamilya, hindi nito may tatago ang kayabangan nito. Sa katunayan, ang pamilya Pei ay matagal nang bukas, at ang pamilyang Liu ang tanging pamilya na maaaring sambahin ng bawat may-ari ng personal. Sa totoo lang, parang ang gulo ng bata ngayon. Some people are really people you can never afford. Nang marinig ang sinabi ng lahat, tila napakaseryoso ng sitwasyon. Maging ang negosyanteng nagbago lang ng ugali ay nanatiling tikom ang bibig at hindi ng ahas umutot. Sa katunayan, ang pamilya Liu sa lungsod na ito ay hindi sa anumang paraan ay pinukaw ng mga ordinaryong tao. Maging ang mayabang na pamilyang Pei ay madalas silang binibigyang daan. Not to mention itong mga ordinaryong tao. Tahimik niyang sinulyapan si Han Sanchen, at ang mayaman ay pawis na pawis. Gayunpaman, casual na ngumiti si Han Sanchen nang walang takot. Malamig niyang sinulyapan si Young Master Liu. Sa pagkakita na siya ay lubos na kumpiyansa, hindi niya napigil ang umiling, paumanhin, hindi ko talaga narinig ito. Kunin ang kalayaang magtanong, Pamilya Liu, napakabitin ba? Sa sandaling lumabas ang salitang ito, ang buong madla ay natahimik at nahulog sa isang patay na kwento. Akala nilang lahat ay may itatanong si Han Sanchen, ngunit ito ay naging isang walang imak na tanong. Nabitin ba ang pamilya Liu? Ang pagtatanong dito ay parang pagtatanong sa mga ordinaryong tao kung makapangyarihan ba ang Diyos. Hindi ito ang pinakasimpleng tanong na masasagot pagkatapos ng pagsasaalang-alang. Walang ibang ipinakita ang tanong ni Han Sanchen kundi ang kanyang kamangmangan. Maraming taong naruroon ang ayaw man lang sagutin ang tanong niya. Dahil sa pagsagot sa kanya, ipinakita nilang lahat na napakababa ng kanilang IQ. Guest, let me tell you so. Ang status ng Liu family ay ang status lang ng Pei family. At the same time, close people din sila ng Pei family. Ang nagbebenta ay walang nakitang sagot, at si Han Sanchen ay halos kanyang sariling bisita, kaya sa wakas ay pinatigas niya ang kanyang ulo at sinagot si Han Sanchen. May makakasagot sa sarili kung gaano siya kagaling. Hindi sinisi ni Ji. Liu ang may-ari ng tindahan. Sa kabaligtaran, pagkatapos ilarawan ng may-ari ng tindahan ang kanyang OXX level, siya ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa parehong lugar. 3. Ang sabi ng tindera ay malapit siyang tao sa pamilya Pei. Kung hindi, hahayaan ko na. Payo ni Ivory. Nang marinig ang mga salita ni Ivory, nag-alinlangan si Han Sanchen. Bagamat sinasadya niyang ipagpaliban si Peigo, hindi ito nangangahulugan na hindi iginagalang ni Han Sanchen si Peigo. Hiniling niya kay Peigo na maghintay para lang maging mas makatotohanan ang kanyang plano. Sa pangkalahatan, binibigyang halaga ni Han Sanchen ang kapangyarihan ni Peigo. Ito ay hindi lamang dahil ang mga puwersa ng pamilyang Pei ay talagang magagawa ang hinaharap na pagtatanggol ng lungsod na kasing tibay ng ginto, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa panganib na maisakatuparan. Higit sa lahat, tinulungan ni Peigo ang kanyang sarili sa kanyang pinakamahalagang sandali. Para kay Han Sanchen, sapat na ito mga kaibigan. Paanong hindi niya ito respetuhin? Sa kasalukuyan, may kinalaman si Peiho sa kanyang sarili. Ang pamilyang Liu ay isa ring malapit na pamilya ng pamilyang Pei. Tunay na mas mahusay na gumawa ng higit sa mas kaunti. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Han Sanchen at tumingin sa mga ngalakal, well, mas mabuting bilhin ko itong 9 milyon. Balutin mo ito para sa akin. Words fall, tumingin siya sa Young Master Liu. As for your and my bet, parang walang nangyari. Nang marinig ng tindera ang mga salita, tumanggo siya ng paulit-ulit. Gayunpaman, nang babalutin na niya ito, muli itong pinindot ng isang malaking kamay, teka. Pagtingin sa itaas, ito ay ang masamang intensyon na Young Master na si Liu. Medyo kinabahan ang tindero, anong problema, Young Master Liu? Young Master Liu, si Liu ay hindi likas na gumagawa ng gulo, ngunit kung ang iba ay magudyok sa akin, si Liu ay hindi kailanman natatakot sa gulo. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Han Sanchen, itinaas ang kanyang kilay at sinabing, napag-usapan mo na ang bagay na ito, napakaraming tao ang dumating upang manood. Kung sasabihin mo, okay lang. Sa mata ng Young Master na si Liu,
Biglang binago ni Han Sanchen ang kanyang pagmamataas at paghamak matapos marinig ang kanyang pangalan. Sa halip, nagkusa siyang banggitin ito sa kanya na parang walang nangyari. Ipinapaliwanag nito ang isang problema. Nagpayo ang lalaking ito. Natatakot siya sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya, kung ganoon, bakit kailangang kalimutan ito ni Ji Liu? Anyway, siya na ang nag-occupy ng sitwasyon ngayon. Paano siya susuko? Anong gusto mo? Malamig na tumingin sa kanya si Han Sanchen. Anong gusto ko? Ngumiti ang iyong master na si Liu. Napakasimple, ngunit may dalawang paraan. Una, kapag nanalo ako sa larong ito, mag-iwan ka ng 2 dilag at pwede ka nang umalis. Pangalawa, lumuhad ka at tumahol ka ng ilang beses. Pagkatapos ay iwanan mo ang 2 dilag at umalis ka. Biglang nagalit ang mga mata ni Han Sanchen. So, gaano kalaki ang kailangan mong gawin ito? Maiintindihan mo rin yan. Ngumiti si Han Sanchen. Well, dahil may malalaking kaaway na walang kahihiyang nagmamakaawa sa akin na maglaro, pasensya na kung hindi ako maglaro. Gayunpaman, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na kung maglalaro ka talaga, mawawala ang pagkakakilanlan ng iyong ipinagmamalaki na young master na si Liu, o ang 10,000 taon na pundasyon ng iyong pamilyang Liu na si Zoxian ay masisira. Sigurado ka bang gusto mong maglaro? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!